nagpe-prepare ako para sa bike namin bukas. So kasama ko si Martin tsaka si Quatog, tatlo kami. Well, yun yung alam ko, yun yung nag-confirm. So ito yung bike. This is the bike. Sa Cervelo Caledonia 5. Then nakuha ko yung wheel set kay Anki. So binenta niya sa kanya. Group set is SRAM Force. Tapos yung gulong ko yung dati pa GP 5000. GP 5000 Continental. Tapos ito may ilaw na ako, Rock Bros. Tapos Garmin na dala akong bag para sa nutrition. Tapos yan, helmet, salamin, and yeah, I'm good to go. Sana ito na yung nasa traffic na masigit na manadaanan natin. Kasi pagkatapos ito, Ginaldo Highway na. Malamang direct-direct na tayo dyan. Tsaka tapos na rush hour, 9:22 na nung umaga. Napanood ko si Ian Howe. Sa Pote, mag-almusal muna tayo. Papunta siyang Tagaytay. Tayo papuntang Tagaytay. Papunta Laguna Loop. Si Ian Howe. Tagaytay, pinapanood ko. Ginaldo Highway na tayo. Aray. After itong stoplight na to. Para sa pagin ako. Ano ba oras na? Alas 3. Madaling araw ngayon. 3:27. So, ride out kami for pagkita kami dun sa kanto. May kape kayo? Morning! So, on the way sa doon sa spot kung saan kami magkikita. So, kasama ko, dalawa lang kami pupunta loop. Wala si Quatog, Martin lang. Hi Martin. Okay. Nagsimula na ang isang mahabang journey namin ni Martin. Nandito kami sa Santa Rosa. Tahimik ang kalsada, malamig ang hangin, at alam naming mahaba ang ride na naghihintay. Ang goal namin ni Martin ngayon, ikutin ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas, ang Laguna de Bay. Isa rin itong training para sa nalalapit na Audax 200 dahil sasali kami dito. Hindi ito simpleng ride para sa katulad ko na hindi naman athlete. Si Martin naman, malakas talaga yan. Kaya siya ang pinasama ko sa ride na ito. Ito ang tinatawag ng maraming cyclist na Laguna Loop. Nasa 20 hanggang 25 kph lang ang aming pacing. Chill pace lang muna habang hindi pa masyadong mahaba ang kilometro. Ano lang kami, 25. Ang speed namin mga 25-20 gano'n. Pero kaya wag uubusin. Pag mga 30-35 yan, medyo ubus agad. Pero pagdating namin sa C6, medyo bumilis na.
Maabot na kami dito ng 28 hanggang 35 kph. Malakas talaga magtrangko yan si Martin, pero pinipilit ko rin sumabay. Taytay. Pagdating sa bandang Taytay, naramdaman ko na yung unti-unting pag-akyat ng kalsada. Pa-Antipolo na kami. Antipolo. Pagdating namin sa Antipolo, unti-unti na ring nagigising ang kalsada. Ito ang unang malaking hamon ng ride, ang mga ahon. Dito sinusubok ang lakas ng binti at ng pacing. Mabagal pero tuloy-tuloy. Sa bawat pedal namin, paakyat ng paakyat. Hanggang sa makarating namin ang taas ng Antipolo. Doon mo na mararamdaman na parang nagsisimula pa lang talaga ang adventure. Pagkatapos ng mga ahon, bumaba naman kami papuntang Teresa. Dito na kami sa baba ng Teresa. Hindi ko na nakunan yung pababa, delikado kasi sobrang lusong pababa, delikado. Malaking bagay din na naka-disc brake na ako para sa pagpreno dahil medyo delikado rin ang mga lusong dito. So tama lang na umalis kami ng alas 4 ng madaling araw kanina sa Laguna, Santa Rosa, para maiwasan yung traffic sa Antipolo. Actually madami ng sasakyan kanina eh. Mas relax na ulit ang takbo ng ride. Mahabang kalsada, steady pace. Unti-unti mo nang makikita ang lawak ng Laguna de Bay. Ganda dito. Tanay na. Ano na kami? 70 kilometers. So ito yung first stop namin para umihi. Paubos na rin yung tubig namin. So ihi lang, tapos baka refill mamaya. Pero walang tindahan dito eh.
dumaan muna kami sa Jollibee bago tumulay sa Hala-Hala. 74.3. To second stop namin, kanina umihi. Ngayon kakain muna kami. Kasi eto ang papuntang Hala-Hala. Doon ano? Dito yung Pililya. So sa Hala-Hala kami para makuha namin yung 200. Pag dito sa Pililya 180 sir. 180. Okay, doon tayo sa mas mahaba. Pero mas madali doon. Ako pa. Dito ata mas mahirap, no? Akyatan. Dito po medyo lang. Sige. Kami nadaan sa kabila. Saan? Saan di kami nag-ano na nakanan na agad kami sa Unggon. Kasama ko, ano? Ay nung nakasama ko sila kuya. Doon pala daan. Tapos mahaba din. Dito mas matarik dito kumpara Opo, doon. sir. Mas mahirap dito. Pakunat din niya. Pero pag nasurvey mo yung ahon dyan, panay lusong na ulit. Ano mas mataas? Dito o sa Antipolo? Mas mahirap to? Hindi Mabitak? naman gaano. Sa Mabitak? Hindi naman. Sa iyo. Sa akin siguro mahirap. Hindi, yung sa mas mahirap po yung dito sir. Talaga? Mahirap. Mag-11% dito. Nag 1 to 1 to ako dun sa ano? Mabigat yan. Sa Antipolo. Grabe. Pero parang Tagaytay din siya eh. No? 10. Naglalako sa 9, 10, 11. Yun sa God 11. Umay dito yung kasama ko eh. Ha? Ang tagal daw lumabas eh. Sabi na tayo haba yan, 50 kilometers yan. 50 ba? Akala ko mga 20 lang. Haba yan sir. 50 pala yan. Ewan ko 50 yan. Sarap. Ayan. So, breakfast na kami. Naka-refill na kami ng tubig. May tubig ka na? Na-refill Ako mo na na? po sir. O sa'yo na to, hindi ko nakain eh. So, sarap to. Protein. Tsaka nuts. Hindi ko nakain, meron pa ako isa. Ito na nga naubos yung kanin ko. Ayan. Let's mga 50 kilometers pa kasi ang susunod na pagkakataon para makakain. Kaya dito na kami nag-stop para mag-refuel. Hala-hala na ba to, Martin? Hala-hala na lang? Hala-hala. Ang haba lang nitong hala-hala. Pero banayad yung mga mga akyat, baba, lang, liliit lang. Parang siya, patag na rin. So 91 kilometers. Ang pace namin ngayon nasa 28 to 30.
Pagdating naman sa Hala-Hala, ito ang isa sa mga pinakatahimik na bahagi ng loop. Mahaba ang kalsada, kaunti ang sasakyan. Martin, kulang kita. Yan, sige. Siniloan Laguna pala to. Ali 125 kilometers. Pati na lang. Padyak. Ito may paakyat eh. Yung discomfort ngayon ko nararamdaman. Hindi na maganda. Masyado na masakit. Ay, masarap pa rin mag-bike. Ubus na yung tubig ko. Habang tumatagal ang oras, parami na rin ang parami ang kilometrong naiipon sa odometer. Pakil na pala to. 131 kilometers. Napakainit. Grabe, sunog ka. Dito kami sa Pagsanhan na to, no? Pagsanhan na ata to. Pagsanhan na ata to. Ano kasi dito masarap yung rib silog. Grabe init. Kilometer. Nasa bain na ata ito. Naubusan kami tubig. Mga 10 kilometers na lang. Mga nasa ano na eh, 190. Ito na kami sa Kalamba. Ay, thank you Lord. Salamat po sa safety Lord. Pagod ang katawan pero sobrang sulit dahil ang Laguna Loop hindi lang tungkol sa distansya. Ito ay tungkol sa journey, mga tanawin,
pakiramdam na nalampasan mo ang isang hamon na hindi lahat kayang gawin.